Tay. Tay, sorry na. Sorry. Tay, sorry na talaga kung hindi ko sinunod yung mga utos nyo na hindi ko na-chat si Victor. Tay, pero kasi ano eh. Kasi ano, Paninindigan ko po talaga yung relasyon namin ni Victor. talagang susuwayin mo yung mga inutos ko sa'yo. Para lang dito sa lalaki na to, para sa, anong tawag niyo dyan? Apam. Tay, bigyan nyo naman ho ng chance yung relasyon namin ni Victor. Eh di ba, LDR kayo? Long distance relationship? Nabasa ko yun sa social media. Alam mo, di ko alam ano. Pero pakatanga dyan sa lalaki na yan. Ikit. Anak, hindi naman ako sa tutol na magkaroon ka ng love life. Ang gusto ko lang naman sana, yung lalaki na sana pwede kong makaharap, makilatis ng harapan. Ano ba naman ang malay natin dyan na yan pala nagpapakitang tao lang sa social media. Tapos sa totoong buhay pala napakasama pala ng ugali. Siyempre ayaw naman kita mapahamak, anak. Tay, yun nga po yung isa kong sasabihin pa sa inyo eh. Tay, kagabi, nag-usap po kaming dalawa. Tapos, tay, sinunod ko naman po yung utos nyo eh. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Oo, pero nakiusap siya na huwag ko siyang iwan dahil pupunta daw siya dito sa Pilipinas para kausapin kayo at harapin kayo ng personal. Para patunayan niya na malinis po yung intensyon niya sa akin. Diba? Talaga ba? Ha? Seryoso siya? Yun po yung sabi niya. Pero tayo naniniwala kasi talaga ako sa kanya. Kaya please, tay, huwag niyo naman po siya kagadusgahan hanggat hindi niyo pa siya nakakaharap ng personal. Tsaka tay, promise, ramdam na ramdam ng puso ko na mabuti siyang tao. Oh, Kit. Sana lang, nako. Sana, tama yung kutob mo na yan tungkol dyan sa apam na yan, ha? Kasi dahil kung hindi, Dahil kung hindi, ano? pasensyahan tayo, nak. Kung mali ka ng pagkakakilala dyan sa tao na yan, ha? Bahala ka na sa buhay mo. Matanda ka na. Ha? Panindigan mo yung magiging resulta ng mga desisyon mo na yan. At kung sakali, ha? Na ikaw ay magdusa at magsisi sa bandang huli, huwag mo nga kalimutan na hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo, nak. Sabi nga na matatanda, buntot mo, hila mo. Sungay mo, sunong mo. Okay? Ma, Yeah. which dress suits me perfectly? My dear, sa ganda natin, lahat bagay sa atin. Well, actually, Wait lang. Saan ka nga pala kukuha ng pera na pambili dyan? A-attend ka pa rin ba dun sa party na sinabi mo sa akin before? Diba I told you hindi kita bibigyan ng pera for that? don't worry, Mom. Meron akong papagkunan ng money. Where? Well, Brandy and I are catfishing Ikit at hulog na hulog siya dun sa fictitious Victor na character na ginawa namin. Si Victor? Yung foreigner boyfriend ni Ikit? Mm-hmm. So hindi siya totoo? I mean, oh my! Exactly, di ba? Well, at first, ginawa ko lang naman yun just to distract her para hindi na siya umeba sa pagbebenta ng lupa ni Tito Gani. But then, nung nalaman ko na meron pala siyang access dun sa money ng tour company nila, that's when I decided to do a side hustle of my own. Ay, poor Ikit. If only she knew kung sinong kachat niya. Meron pala talagang mga ganong tao. Ganon ka-stupid when it comes to love. Alam mo, dapat magpasalamat tayo sa mga kapareho nila, Gani at ni Marikit. Because of them,
may opportunity tayo to prosper in life. In other words, nakikinabang tayo sa mga katangahan nila sa pag-ibig. Yeah, you have a point, Mom. In fact, malapit ko nang makomplete yung requirements for the Alto party. Courtesy of Ikit. Ano ba kasing plano mo? Share mo naman sa akin. Ay, basta Mom, don't bother with the details. Trust me na lang. Ay, Mom. Kapag nabenta na yung lupa, ha, bibigyan mo ko ng bonus. Ano ka ba? May side hustle ka na nga eh. Uwi ka dyan, ha? Of course, I'm not only doing this for the Alta party, no? You're also benefiting from this. Kasi, kapag naututan ko na ng money ang si Ikit, at pag nalaman ni Tito Gani na nagpaloko yung si Ikit sa isang lalaki, tuluyan na siyang mawawalan ng tiwala at magagalit dyan sa stupid daughter niya, no? Meaning, mas madali mo nang makukonvince si Tito Gani na ibenta yung lupa kasi wala nang sagabal sa plans mo. Am I brilliant or what? Bravo! Manang-mana ka talaga sa akin. At dahil dyan, I will share my fruits with you. Let's eat for our future victory. Yes, I know, sweetie. That's why I'm so stressed. I don't know what to do right now. Why you don't pay na lang? Di ba? You told me that you are a rich kid. Then pay it. Sweetie, like I told you, I have a lot of business-related expenses, and I just put $30,000 inside the teddy bear included in the package, so that, we could start a business, maybe even help the community. How sure are you that custom will not, confiscated that money? Sweetie, you don't have to worry about that. The customs officer gave me his word and assured me that the package would be released intact once the service fee has been paid in full. How will we do now? Anong gagawin natin? Sweetie, this is embarrassing for me, but I need to ask you a favor. Can I borrow some money from you? Ano? Uutang ka sa utang na loob naman. Sweetie, that money, 150,000 pesos. Wala akong ganong halagang pera. I mean, it's so very difficult to me to find that big amount of money. Sweetie naman, it's so very hard. I'm sorry, sweetie. I didn't mean to pressure you. I just really don't know what to do, and I thought that this might help solve my problem. Honestly, I'll pay you back. I'll pay everything back right away once I have the money. And once the package is released, you can cut the teddy bear open and use $3,000 to pay the fee. And you can keep the rest for safekeeping. You know, sweetie, gets ko naman eh. But the problem is, I'm not Shala. I'm Purita Marusol. Ha? Isang halop kukunin niyang pera. I don't have savings eh. Sorry, sweetie, but anong gagawin ko? No, sweetie. In fact, I should be the one apologizing for you. I mean, I'm so sorry for putting all of this pressure on you. I just can't help but think about the money and what we could do with it. Put up a business, help the community. In fact, we can save some money for our future. But please, don't be stressed, okay? Sweetie, are you still there? Yes, sweetie, I'm here pa naman. But, sweetie, can I do something lang, ha? Bye for now, ha? Anong gagawin ko? Diyos ko. Oh. 150? Ang ingay naman ito. Aray ko. Marinig ka ng ninang eh. Nakakagulat. 150,000 pesos, sis. Besh, masyado na naman malaki yun. Ayun nga.
Di ba parang red flag ba tawag dun? Kasi inuutangan niya kagad ako kahit mag-shota pa lang kami. Alam mo, sikretong malupit lang natin to ha. Pero si Bobby Kaloy ko, alam mo, madalas yung mangutang sa akin yan. Lalo pag ginigipit siya. Pero hindi naman umaabot ng 1K. Tsaka nagbabayad naman siya agad, in fairness. Ah, so okay lang sa mag-shota yung mag-utangan. Oo, pero matagal na kasi kami magkakilala ni Bobby Kaloy ko bago pa kami maging magjowa, di ba? Hindi katulad yun ni Victor na kailan lang naman kayo nagkakilala tapos online pa. Tsaka, Beshi, audio call tsaka chat lang kayo nag-uusap ni hindi mo pa nga nako-confirm kung siya talaga yung nasa picture eh. Hala. Ay, sinasabi ko sa'yo, nagkalat pa naman yung mga scammer sa social media ngayon. Alam mo, may point ka eh. Dapat siguraduhin ko muna kung totoo at legit bang mapagkakatiwalaan tong Victor ko, no? Ano eh? Yun lang. Yung secret lang natin, ha? Nabunutan kita, 150. Laki. Hello, sweetie. Please don't be offended, ha? Don't get me wrong. But can we video call ba? As in right now. I just want to see your handsome face so my mind can rest in peace. That you're not a scammer like other people in social media. Girl, ano nang gagawin natin? Video call? Ay, wait lang. Wait, sagutin ko lang tong message. Hi, sweetie. Oh, I would love to, but I'm in a business meeting right now. I'll get back to you tomorrow. Sabi ko na eh. Diyos ko, bakit ipapabukas pa? Ba't hindi na lang ngayon, di ba? Naku, baka naman totoo yung sinasabi nila, Gemma. Ano ba kay scammer talaga to si Victor? Ano? Ano sa tingin niyo? Beshi, baka joke o it's a prank na naman to, ha? Oo, sinadjust ko na lumapit ka sa tatay mo. Pero hindi ko naman sinabi na galawin mo yung passbook ng tour company nang hindi nagpapaalam sa kanya. Oo nga. At saka di ba, kausap mo naman si aming Gani. Ba't hindi mo pa sinabi? Malamang, magagalit sa akin yung pag nalaman niya na problema ako sa pera. Tungkol pa sa lalaki, lalo kay Victor, mas lalo magagalit yun. Oo nga, pero yun pang sweldo sa ating tour guide, di ba? Alam mo, sige, siguro pwede namin ipahiram muna sa'yo yung sweldo namin ni Bobby. Ha? Pero paano naman yung ibang kasamahan natin? Eh, Bobby, gagamitin ko yung sahod. Maraming gastos yun sa bahay. Sorry, Bobby. Oo nga pala. Sorry, Bobby. O, hindi na. Ganito, naisip ko, Friday yung sahod. Oh. Eh, Lunes pa lang ngayon. Kung dalhin ko na mamaya yung clearance fee dun sa customs, malamang sa malamang, Huwebes, dadating na yung package. Baka makakapagsahod pa yung mga kadimoy natin sa sa Biyernes. Di ba pasok naman eh. Teka, Besh, di sa pagiging Negatron ha, pero paano pag nagka-aberya sa delivery o next week pa dumating? Oo, tama. Paano mo malulusutan yung pasahod ng Biyernes, di ba? Malamang magagalit si Ninong Ganing yan. Oo, at saka pag nangyari yun, kawawa din naman yung mga kasama natin, Nikit. Tsaka paano pag may kailangan pala silang bilhin sa bahay nila, pagkain, ganyan. O may Correct. babayarang utang agad-agad, di ba? Correct. Carry mo ba yun? Oh. Mababad trip sa'yo lahat ng mga dumagat. Okay sa'yo yun? Kaya mo? Delix eh. Alam niyo, tama naman kayo eh. Delikadong galawin ko yung passbook. Kasi sahod nga yun ng mga tour guide, di ba? Sige. Sasabihin ko na lang kay Victor na hindi ko kayang gawa ng paraan yung problema niya. Okay yun. Yan.
Most honest ka dyan, Beshi. Apir nga tayo. Yung mga ko. Thank you. Very good ka. Kasi in fairness naman kasi sa inyo, very suportado nyo yung pagiging... Most supportive kami, Besh. Tama, Sofa! Ito na lang tropa ko kayo. Ano si Victor? But if a miracle does happen and we're able to set up the clearance fee, I'll still bring the books anyway. Can't wait to see you. Love you, sweetie. Iba talaga yung AI technology ngayon, ano? Yes, buti na lang talaga. Very techy and very resourceful tong daughter dear mo. Ay, nakatulong din na mahilig manood ng news si Brandy. Kaya marami siyang alam tungkol dyan sa mga nagpapalitang love scam. Pero sure ka ba na makukonvince si Ikit na dyan sa video message na yan? At saka, mapapalabas talaga siya ng money for that? Yes, of course. Di ba sinabi ko nga sa inyo na si Ikit in love na dun sa Victor na yan. Kaya I'm sure nagagawa siya ng paraan para makapagpadala ng pera dun sa Paymoco account na sinend ko. Poor Ikit. Atat kasi magka-love life. I know, Ayan, right? yung napapala. Funny. Sweetie, sorry ha. I did my best naman, but I guess my best was not good enough. Baka kasi isipin niya, hindi ako ganun ka-concern, di ba? Paano? Diba? Ito na nga. Hey, sweetie. I'm already packing for the Philippines trip. Sorry for all the mess. Guess what? These books are about building community livelihood programs and community cooperatives.